Mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kilalang personalidad at mga bagong muka sa national politics. Ilan lang sila sa mga naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador sa ikatlong araw ng filing. Unang naghain si Jose Bonilla na matagal nagsilbing board member sa Agusan del Sur. I believe I will not win. But this is the history of the province of Agusan del Sur, especially to the LGBT and the Manubu tribe, which I belong. Ang doctor vlogger na si Willie Ong inirepresent ng kanyang asawa. Nasa Singapore si Ong para magpagamot dahil sa cancer pero makakabalik na raw siya sa Nobyembre. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Bandang tanghali, sama-samang naghain ang magkakapartido mula sa PDP, sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo at ang bagito sa politika na aktor na si Philip Salvador. Para kay De La Rosa, taong bayan ang maghuhusga sa kanyang kapalaran sa gitna ng kaso niya sa International Criminal Court kaugnay ng pagpapatupad niya ng war on drugs bilang dating PNP chief. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. Ipagpapatuloy naman daw ni Go ang kanyang health advocacy. Trabaho po namin ay legislation, constituency at representation. Kaya kahit sang sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Sa mga party list naman, unang humarap sa media ang Suerte Party List na para sa mga solo parents. At sinunda ng Food, Progress, Justice o FPJ Panday Bayanihan Party List kung saan first nominee si Brian Poe, anak ni Senator Grace Poe at apo ni FPJ. Re-electionist naman si Barangay Health and Wellness Party List Representative Angelica Co. At second nominee niya si Minggita Padilla na sumubok ng tumakbo bilang senador noong 2022. Nakapag-file na rin ang unang na-disqualified na Health Workers Party List matapos maiayos ang mga requirements. Matumal ang naging filing dito sa COMELEC Off-Site Office ngayong maghapon pero inaasahan ng COMELEC na daragsa ang mga maghahain ng kandidatura sa mga susunod na araw hanggang sa October 8. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.